Pare, buti dumating ka na. Kaya, pinsan ko na yung sinita natin dun para sa panel donation natin. Kaya, lugahan ko pa yan para hindi mahulog. 1 for you, 2 for me. 3 for you, 4 for me. Parang gina ng parang. Kaya, for you. Pare, parang ang dami na nito. Sobra-sobra na to ah. Ang alam ko, kailangan natin ng 7 billion para maging presidente ka. Kulang yan. Kaya nakita mo na, nagpa-advocacy, advertisement ako. Dapat nga, magpapalagay ako ng placement sa lahat ng network ng buong Pilipinas. Ito na naman natin ha. Why don't we invest and sell all of our assets? Teka, pare, kikwentahin ko. Magaling ako tayo sa mate. Okay, mat. Times 2, bad 5, okay, so 3, carry 1. Kwentahan. Pare, kapos tayo ng 2,000. Kulang tayo 2,000. Kaya nga siguro po yun. Kung desidido kayong tumakbo sa makapresidente, may tinatawag na unsolicited advice na nilang eksperto. Ang golden rule, nila sa mga eleksyon. Pera raw ang kailangan. May solusyon dyan. Ang perang huhuputin, hindi kailangan manggaling sa sariling bulsa. Ang lagay kanino na ba? Napakahalaga ang contributor sa isang kampanya ng isang presidential. Una-una, nagdadagdag ito ng resources dun sa ating kandidato. Sobre dito, sobre roon. Mistulang nabulon na nagsisinirang donasyon. Wala naman daw ba sa mga kung may kinig na pagpupolitik ang ilang kandidato? Sandali lamang po dahil hindi naman lahat ng fundraising pinapayagan. Senator President. Sagot kita. Ang kabayan. Sagot kita. Hindi ko kakalimutan sa darating eleksyon. Sagot ko kayo. Umaga, mga kababayan. Ariel, Santa, the President, Ivanka. This song is dedicated to all the party people in the house. Hey, 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 the butterfly, the golden beetle, and the plain beetle, the street girls of the metaphor. When she giggles, it's like a rooster. May mga pinagbabawal ng uri ng pagkalap ng pondo. Off-limit ang magpasabog. Magpabingo. Magpabonsi. At beauty contest. Pero may iba pang pwedeng hugutan ang mga kandidato, ang mga kontribusyon galing sa mga big-time negosyante. Ang business sector talaga ang pinakamalaking pinanggagalingan ng pondo sa kampanya. Unang-una, kasi sila yung sila yung pinupuntahan ng mga kandidato at partido at sila yung pinipresume na may pera. Tapos may tinatawag kang kingmaker ng mga tao. Ito mga ito, aktibo sila na sumusuporta ng mga kandidato. Hindi si isa. Pero mahalaga yung kanilang suporta kasi aside from the money, ay sarili silang mga network na pinapagalaw nila in favor ng isang kandidato. Barya-barya lang may tuturing ang kikitain sa mga fundraising. Pero ang ambag ng mga negosyante, limpak-limpak. Kung sakaling may matanggap ng big-time donation mula sa negosyante, ano naman ang kapalit? May exchange deal na bang naghihintay? Ang maganda sa isang negosyante na maging kaibigan ang Pangulo ng Pilipinas o kaya mga tagagawa ng batas, kagaya ng ating senador at congressman, dahil siyempre sila yung nag-define ng polisiya. Lahat po niya ginagawa ng paninirang sa akin. Hindi pa lang ulo ang silok. Maging ano nga tumakbong presidente nang hihingi ng donasyon. Gusto ko na niya yung pagpapagkakumpang. Batay sa Statement of Election Contributions and Expenditures na isinumiti noon ni dating Pangulong Joseph Estrada sa Commission on Elections. Kabilang sa mga nag-ambag sa kanyang kampanya si Eduardo Espiritu. Tumataginting na 5 milyong piso ang ibinigay ni Espiritu sa pagtakbo ni ERA noong 1998. Nang maging Pangulo si ERA, ginawa niyang Finance Secretary si Espiritu. Sabi
Kabilang din sa mga nagbigay kay Erap noon si Jose Pardo. 1 milyong piso ang nakalistang ibinigay niya. Sa termino ni Erap, pasok din si Pardo sa gabinete bilang trade secretary. Nang tumakbo namang Vice Presidente si Pangulong Arroyo, ayon din sa isinumiting Statement of Election Contributions and Expenditures, kabilang naman sa mga donor o mga nagambag sa kanya ang pangalan Adelino Cruz Jr. 5 milyong piso ang ibinigay niyang donasyon. Kaya nakapagala nang maluklok bilang Presidente si Arroyo, naging Secretary of National Defense naman si Cruz. Ako yung napili niya dahil civilian ako at wala akong wish military times. Ano? Ang second, gusto niyang magpahiran ng reforma nun sa DND at saka AFP. Alam niya ako may pagka-reformist trend ako. Ano? Kakandidatura ninyo ni Arroyo, nagpaluwal naman ng 750,000 piso si Senyor Marcelo. Nang maging Pangulo si Arroyo, ang dating prosecutor sa impeachment era, nahiram bilang ombudsman. Pero kapwa nagbiting sina Marcelo at Cruz sa Administrator Arroyo. Malapit naman kay dating Pangulong Ramos ang musikerong si RJ Jacinto. Aminadong tumulong siya sa kampanya noon ni Ramos pero hindi lamang daw sa paraan pinansyal. Maraming tayong support, hindi lang naman pera. Yung networking ng mga kaibigan, discussion of issues. So in your own little way, maraming pangalan. Sa panahon ni Ramos, ginawang vice chair ng flagship committee si Jacinto. Nang tumakbo naman sa eleksyon noong 2004 si Arroyo, isa rin si Jacinto sa mga naging donor ng Partido Lakas ayon pa sa isinumiting dokumento sa COMELEC. Tumataginting na 5 milyong piso ang nakalistang ibinigay ni Jacinto. Ray, I was thinking of calling you. Bagamat aminadong sumagi sa isip niya ang benepisyong may bibigay sa kanya ng kandidatong sinuportahan, hindi naman daw ito lang ang motibo sa pagtulong niya. I will help you, but then, bahala na ako. Matutulungan mo ako pag nanalo ka. Dapat ganun. No strings attached. Goodwill lang. Nakasaad sa Omnibus Election Code na dapat ideklara ng kandidato ang lahat ng pinanggagalingan ng kanilang pondo. Pinapadeklara natin yan dahil gusto natin na malimitahan din, no, kahit paano, yung paggastos ng mga kandidato. Pero ang kaso hindi raw ito nasusunod. Kagamat may limitasyon o hangganan sa gastusin sa eleksyon, wala namang nakasaad na hangganan sa paghingi ng donasyon. Sa batas natin kasi, hindi nakalagay doon kung magkano o meron bang ceiling yung pwedeng ma-donate ng isang kandidato. Pwedeng hawakan ng isang contributor ang isang kandidato. Pag let's say, nagbigay ng 10,000, eh ang pwede mo lang gastusin ay 5,000, nasaan yung 5,000 balance? Siguro pwede lang pag-usapan ng contributor yun at ng kandidato. Pwedeng palato or whatever. Aminado ang COMELEC, hirap sila sa pagpapantay at pagpapatupad ng mga batas sa usapin ng campaign expenses at mga kontribusyon. So, hanggat maaari, check natin yan. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon na gagawa natin yan. Maraming kandidato, malawak ang halalan at iisa lamang ang komisyon. Ay nako, dahil hindi maayos na nababantayan, maging ang mga illegal na paraan ay posible rin panggalingan daw ng pondo. Buwete, droga, kidnapping. Sounds familiar nga ba tuwing eleksyon? Merong ibang lugar talaga na nakikita namin, ginagamit talaga ng politicians for fundraising. Pero sa small communities yan. Sa datos ng grupong Movement for the Restoration of Peace and Order, bagamat pababa ang bilang ng kidnapping sa nakalipas na 10 taon, padagdag naman ang bilang ng krimen ito sa mga panahong papalapit ang eleksyon. Sa kasalukuyan, nakahain po sa Kongreso ang mga panukalang batas na naglalayong baguhin ang sistema ng pagpopondo sa mga kampanya. Pero katulad ng ibang mga panukala, nananatili silang nakapimbing. Samantala, tuloy lang ang pagtanggap ng pondo ng mga kandidato.